May kumakalat na nakamamatay na virus sa India. 2 na ang nasawi roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Suot ang hazmat suit at face mask, puspusan ng pagdidisinfect ng mga otoridad sa moske na ito sa Kerala, India. Kasunod ito ng pagkamatay ng 2 tao matapos magpositibo sa Nipah virus. Ito ay isang viral infection na naikakalat sa pagitan ng tao at hayop, partikular ang paniki. Dahil sa banta ng virus, ipinasara ng ilang paaralan at opisina sa lugar. Puspusan na rin ang testing at contact tracing. Ito na ang ika-4 na outbreak ng Nipah virus sa India. Una itong naitala noong 2018 at sinundan noong 2019 at 2021. Na-detect na rin ang virus sa Bangladesh noong 2001. Dito sa Pilipinas, 2014 unang nakapagtala ng kaso ng Nipah virus. Isa lang ang nakumpirmang nagpositibo na taga Sultan Kudarat. Pero may 17 suspect cases. 8 sa kanila gumaling, habang 9 ang nasawi. Simula noon, wala pa ulit na itatalang kaso sa bansa. Pero ano nga bang Nipah virus at saan ito nagmula? Ayon kay infectious diseases expert Dr. Ron Chinsolante, ang Nipah virus ay unang na-detect sa Malaysia noong 1998. Dala ito ng fruit bat o paniki. Bukod sa direct contact sa mga paniki at baboy, posible ring makuha ang virus sa mga pagkain na kontaminado ng hayop na may virus. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, pananakit ng katawan, severe headache at madalas na pagtulog. Pero di tulad ng COVID-19, mas matindi raw ang virus na ito. Hindi ka dadaan doon sa naramdaman natin kagaya ng COVID na nahirapan tayong huminga. This one is that paglagnat ka lang, tapos 2 to 3 days, medyo pumihina na yung sensorium mo, and then natutulog ka na lang, and then that's it. Huminto na yung paghinga mo. Lubhang nakamamatay ang virus, lalo't naapektuhan din nito ang utak ng tao. Katunayan, nasa 75% ng mga tinatamaan nito ang namamatay. Katumbas yan ng 3 o 4 sa kada 5 taon. It will really be fatal because of its ability to infect the brain. It will also affect other functions of other organs, particularly the heart, the lungs, and doon nakikita natin na it can also be a multi-organ infection and can be fatal and deadly. Ang problema, wala pang nagagawang bakuna laban sa virus. Para maiwasan, sabi ng Department of Health, dapat ugaliing maghugas ng kamay. Iwasan ang direct contact sa may sakit na paniki o baboy, pati ang mga lugar na pinamumugaran ng paniki. Huwag ding kakain o iinom ng mga pagkain posibleng kontaminado ng paniki. Sakaling maranasan ng mga sintomas, payo ng eksperto, magpakonsulta agad sa doktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.